Good day mga ka-works. So, continue ko lang yung ginagawa ko kahapon. Ito muna yung gagawin ko. Papalitan ko ito. Hindi kasi siya kasya doon. So, gagawa ako ng panibago. So, ayan mga ka-works, hindi siya kasya dito sa linkage ng KMX. Dahil pang KLX ito. So, gagawa ako ng ganito. Para maikabit ko na mamaya doon sa swing arm. So, ito muna yung unahin ko mga ka-works.
So, yun na mga ka-works. Tapos na yung ating shock absorber modify. Ayan. Sobra na matibay yan. Mikas-mikas natin yan dito sa mikas-mikas natin yan dito sa linkage. So, ikakabit natin ito ngayon mga ka-works. Itong linkage na naman. Next. So, yun mga ka-works. Medyo mahirap-hirap to. Medyo masikip yung lugar dito na paglalagyan. So, hindi ko masusunod yung original na position nitong suspension. So, sana makisama rin siya na maayos din yung laro niya. Kahit hindi sila compatible. O, hindi ko na sunod sa yung sukat na naayon para sa kanya. So, yan yung magiging position mga ka-works. Yung dito naman mga ka-works sa carb, walang problema dahil pwede naman tong gawaan ng manifold na nakalihis ng kaunti papunta dito sa side na to para hindi siya bumangga dito. So, dito walang masyadong problema dyan. So, yung mga ka-works, kakabit ko na muna yung dito sa taas. So, tanggal ko na yung dating kabitan, hindi kasi sila magkatugma. So, ayan. Lalagay ko muna yung dito sa taas bago ko isisigoy dito sa ilalim.
Grabe, hirap. So yan mga kawork, hindi madali mag-mount dito. Dahil yung makina ng KMX, magkaiba sila doon sa ilalim. So hindi ko talaga makuha ng sakto yung mounting ng linkage sa original na KMX dahil magkaiba sila ng makina. So yan, adjust ng kabitan lahat. Yung kabitan dito sa taas lahat. Hindi yan sa tamang posisyon, hindi yan sa kagaya sa original na KMX. So magkaiba yung sukat nila. Tingnan natin, malalaman natin kung anong magiging laro nito ngayon. Kapag nakabitan ko na ng tornilyuhan dyan. So malalaman natin kung anong magiging tsura niya o magiging laro niya. So yun na lang mga kaworks, isang bracket lang dyan, mapapagana natin yan. Last na lang yun. So this is it mga kaworks. Malalaman natin ngayon kung gagana ba siya ng maayos o hindi. Try na natin. So yan mga kaworks, medyo matigas na kaunti kasi may tumatama doon. Ayun. So ayan, mayroong tumatama doon sa may ilalim. Ayan. So kailangan kong bawasan yan. Ayan. Ayan, dyan banda sa may ilalim na yan. Yun o. Yun o. Hindi siya na makita. Yan, dyan. Tumatama siya. Kaya medyo matigas. Ayan o. Pero sa mga total, okay naman yung ano niya.
Tsaka ito naka-adjust. Naka-adjust ng sobrang, ayan sa pangalawa. So matigas talaga yan siya. Kailangan na ibalik natin yan sa standard na tigas. So okay naman mga ka-works. Kailangan ko munang tanggalin yung makina. Tapos bawasin ko yung tumatama na yun. So ayan mga ka-works, nilaro siya ng maayos, kaya lang masyadong matigas itong adjust ng ano niya, spring. So ipabalik na lang natin yan sa standard na tigas. Medyo matigas siya mga ka-works. Pero kung ipapang jump, saktong-sakto talaga to pang jump. Okay na yung ating suspension. Medyo matigas siya, pero dahil sobra yung adjust dito sa taas, wala kasi akong pang adjust ng shock na to para ibalik sa standard na tigas. Medyo matigas yung spring, pero okay na siya. Wala nang saya dito, wala nang tinatamaan. Malinis na siya dyan sa ilalim. At sa tingin ko goods na goods ito pang jump, pang laro. At yun, abangan nyo mga ka-works sa ating part 3. Umpisahan ko yung itong ibabaw na naman. So tapos na tayo dito sa baba. Yung ito na naman ang babaguhin natin. So sundan nyo lang lahat ng video ko na to mga ka-works. At siyempre pa-like and share na rin ng aking mga video para mapanood naman ng iba. So, yun lang muna, at abangan nyo uli yung susunod, yung part 3. Part 3, part 4, hanggang sa matapos po ito, sundan nyo para masundan ninyo yung, makita ninyo kung ano yung magiging resulta ng modification natin na to. So, yun lang muna mga ka-works, bye-bye!